Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Pag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay ngayon pong ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. At maganda pong simulan natin ang pagninilay natin sa tanghaling ito sa isang simpleng katanungan. Paano po ba tayo gumagawa ng desisyon sa buhay? Aminin po natin o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon po na nakagagawa tayo ng desisyon na tila hindi natin pinag-iisipan. May mga ginagawa tayong pagpili sa ating araw-araw na buhay na hindi man nating pinag-iisipan. May mga tao na kapag gumawa ng desisyon, bara-bara. May mga tao na kapag gumawa ng desisyon, ang laging nasa isip lang, pwede na yan. May mga tao na kapag gumawa ng desisyon, bahala na ang Diyos, bahala na ang Panginoon. Sa madaling salita, may mga desisyon na hindi natin pinag-iisipan. Bakit ko nasisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil kung mapapansin po natin mga kapatid, ang pagdiriwang po natin ngayon ay kapistahan po ni San Matias. At sino po ba si San Matias? Isa po siyang alagad ni Jesus, apostol si Matias. Dahil siya ang pumalit kanino? Kay Judas Iscariote. At kung napakinggan po ninyo maigi ang ating unang pagbasa,
Ito po yung kwento kung paano nila pinili si Matias. Pinagpilian po ng mga alagad si Jose at kay Matias. At paano po nila dinaan ang pagpili? Hindi ho ito mabilisang pagpili. Hindi po ito bara-barang pagpili. Bagkus saan po nila idinaan ito? Sa panalangin, sa pagdarasal. At napakagandang pagpapaalala po ito sa atin mga kapatid, na kapag tayo ay gumagawa ng desisyon sa buhay, higit sa lahat, kung ang desisyon na gagawin natin ay malaki, hindi po ito dapat bara-bara. Hindi po dapat ito mabilisan. Minsan kailangang huminto, kailangang mag-isip, kailangang magnilay, higit sa lahat, kailangang ipagdasal. Dahil ang desisyon na idinaan sa pagdarasal, kailanman hindi magkakamali. Bakit? Dahil ang desisyon na idinaan sa pagdarasal ay may kasamang gabay mula sa Espiritu Santo. May kasamang gabay mula sa Diyos. Kaya mga kapatid sa buhay pananampalataya natin, gumagawa tayo ng mga pagpili at pagdesisyon. At hindi dapat ito mabilisan, hindi dapat ito madalian, bagkus dapat itong laging idinadaan sa pagdarasal upang humingi ng gabay sa Espiritu Santo, humingi ng gabay mula sa Diyos. Pangalawang bagay mga kapatid, bakit po kaya si Matias? Ano po kaya ang katangian ni Matias kung bakit siya ang pinili at napili ng mga alagad? Una po sa lahat mga kapatid, ang gumabay sa mga alagad ay ang Espiritu Santo. At marahil minulat sila na ang buhay ni Matias ay buhay na may kaalaman kay Jesus. Lagi siyang kasama marahil ng mga alagad. Nakita nila ang disposisyon ni Matias. At sa kanilang pagkakita sa disposisyon ni Matias, nakita nila kung paano laging gumagawa ng paraan si Matias upang makilala ang Panginoon. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin gustong maging alagad ni Jesus. Ang bawat isa po sa atin pinipili ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Pero anong hamon sa atin? Hindi lang makilala ang Panginoon base sa kaalaman, kundi makilala ang Panginoon base sa ugnayan natin sa Kanya. Ang tunay na alagad ng Panginoon, kilala si Jesus, hindi lang dahil maalam siya sa Panginoon, kundi ang tunay na alagad ni Jesus, kilala ang Panginoon dahil may malalim na ugnayan. Kung gusto po natin maging tunay na alagad, wag lang maging maalam, kundi malalim ang ugnayan sa Panginoon. At kung meron tayong malalim na ugnayan sa Panginoon, ano ang hamon sa atin? Ano ang isang karakter na dapat meron tayo? Sabi po sa Ebanghelyong nating napakinggan, ano po yung utos ng Panginoon na dapat lagi nating ginagawa? Pag-ibig. Bilang isang alagad, marunong kang umibig. Bilang isang Kristiyano, marunong kang umibig. Bilang isang Katoliko, marunong kang umibig. Bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, marunong kang umibig. Dahil ang taong marunong umibig, kagaya ng pag-ibig ng Diyos, ay tunay na kanyang alagad. Mga kapatid, what makes you a Christian? What makes us a Christian? Ano po ba ang nagpapakristyano sa atin? Ano po ba ang nagpapakatoliko sa atin? Hindi lang yung pangalan. Kundi tayo nagiging isang tunay na Kristiyano at Katoliko dahil may kakayanan tayong magmahal. May kakayanan tayong umibig. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang panawagan sa ating lahat
na tunay nawa tayo maging kagaya ng Panginoon, kagaya ng ating sinusunod na si Jesus. At ano po ang katangian ni Jesus? Lagi siyang handang umibig at magmahal. Amen.